Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan at ang ating mga kasamang nakikinig po at nanonood sa ating pangaral. Tayo po ay nagpapasalamat po sa Diyos at lumalawig po at nagpapatuloy po ang ating gawain pangaral na ito. Nagpapasalamat din po tayo sa ibang mga kapatid katulad ni Brother Jun Bautista na meron din pong sariling pangaral sa Facebook. Alam ko po ay Miyerkules sa Linggo. Ngayon din po si Rolando Salvador. Hindi ko po alam kung sa linggo lang po yon. Meron din po si Brother Rolando Rosarin. Meron din po silang linggo rin po yata. Marami pa po mga kapatid. Alam ko meron din po sa Tuguegarao. Meron din silang Facebook Live. Sa Cebu City, si Brother Jonathan Carino, sa tuwing linggo po ay meron din po silang live preaching sa Facebook. So, marami po mga kapatid na ginagamit po ang medium na ito sa pangaral. Kung gusto po niyo makinig sa pangaral na Banyaga, English, sa mga kapatid po sa US, meron din po silang Facebook Live. Marami na po sa mga kapatid sa US ang sumasamba na sa kanilang mga kapilya. Pinayagan na po sila ng kailang pamahalaan. Hinihintay na rin po natin sa ating pamahalaan na tayo po ay makasamba na rin sa ating mga kani-kanyang bahay-sambahan. Sana po ay dumating na yung araw na yun. Pero pagpapatuloy pa rin po natin ang ating pangaral sa online, Facebook. Inisip ko rin po na ilagay sa YouTube dahil meron din po mga umihiling ng mga kapatid kuminsan na hindi po sila makapakinig o kaya minsan mahina raw ang kailang internet. So, ang problema lang, inaayos ko pa po yun. Hindi ko, pinag-aaralan ko pa po kung paano may upload sa YouTube ang ating mga videos. Ang gusto lang naman po natin ay maikalat po pangaral ng salita po ng Diyos. Tulad po ng panggabi nating pangaral, ito po ay patungkol sa Isaiah. Ito po aklat ni Isaiah. Dito po sa ika-17 kapitulo, sabi nga po natin, ito ay magsimula sa ika-13. Matatapos po yan sa chapter 25. Ito po ay puro mga kapitulo ng kahatulan ng Diyos
sa iba't ibang mga bansa. Dito po sa ika-17 kapitulo, ito po ay ang kahatulan sa Damascus o Syria at Ephraim or Samaria. Ang Ephraim po ang pangunahing tribo ng Northern Kingdom sapagkat andun po yung kanilang kapitolyo, siyudad po ng Samaria. At ang Damascus naman ang pangunahing lungsod ng bansang Syria. So ito po ay isang kahatulan laban po sa dalawang bansang ito. Ang bansa po ng Syria at Ephraim or the Northern Kingdom. Ito pong siyudad po ng Damascus, ito raw po pinakamatandang patuloy na tinitirhan na siyudad sa buong mundo. In other words, mula noon hanggang ngayon, itong siyudad na ito ay umiiral pa rin. May mga tao pa rin na naninirahan sa siyudad na ito. Hindi po sinasabi sa Biblia, kahit po sa kasaysayan, kung kailan nagsimula ang lungsod na ito. Kaya lang sa Biblia, nababasa natin to sa pamagitan po ni Abraham. Halimbawa po sa aklat po ng Genesis, punta tayo sa aklat po ng pinakaunang aklat sa Biblia. Dito po sa Genesis chapter 14, verse 15. Makita nyo ito, ang siyudad na ito ay nababanggit. Kinagabihan sila ay nagpangkat-pangkat laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga lipin at sila'y kanilang ginapi at hinabol sila hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. So binanggit po ang siyudad na ito ng Damasco sa kasaysayan po ni Abraham nung binihag po ang kanyang pamangkin na si Lot. Pagkatapos po sa ika-15 kapitulo, ito po sa ika-2 talata. Ngunit sinabi ni Abraham ang Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yaman ako'y patuloy na walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. So nagkaroon po ng alipin si Abraham sa panahon na yun na galing po sa siyudad ng Damasco. Pero kung kailan ito nagsimula, ay wala po nakatala kahit sa Biblia o kahit sa kasaysayan, hindi po na italang simula ng Damasco kailan ito nagsimula. Kung titingnan po natin, kung meron po kayong mapa ng Israel, ang Damascus po ay humigit kumulang 135 milya na nasa hilagang silangan ng Jerusalem. So ang Damascus po ay nasa hilaga ng Jerusalem. At ito po isang lugar na may maraming tubigan. Naalala po natin si Naaman, yung ketungin, nung pinasabi ng propetas kay Naaman kung anong gagawin niya. Na siya maglulublob ng 7 beses sa ilog ng Jordan. Nabanggit niya, hindi pa kanya kaban at parpar ay mas mabuting mailog kaysa sa ilog Jordan. Kanya. So nababanggit po yung dalawang pangunahing ilog sa Damasco. Yung ilog po ng Abana at Farpar. Sa Pangalawang Hari, chapter 5, verse 12, yun po yung kasaysayan ni Naaman. Ito po ang pangunahing lungsod ng Syria, ang Damascus. Pero ito po yung napalitan noong taong 300 BC. Noong ito nilipat sa Antioch of Syria. So meron din pong Antioch of Syria. So yun po yung naging kapitolyo. Pero dati ito yung Damascus. Ngayon po, bumalik na po sa kasalukuyang panahon, yung kapitolyo po ng bansang Syria ay Damascus. At ito po ay isang ang kanyang lugar ay napakahalaga. Ito po ay dinadaanan ng mga naglalakbay, na mga caravan o yung pong mga mangalakal na naglalakbay, nagbebenta ng kailang kalakal mula po sa hilaga papuntang timog at mula po sa silangan patungo sa kanluran. So ito po ay napakahalagang lugar at maraming pagkakataon na ito'y naipit sa labanan ng Huda at Israel. At makikita rin po natin sa kasaysayan po ni Ahaz, ang Damascus ay kumampi sa Israel laban po sa Judah. Dito tayo pupunta sa
katanungan, bakit hinahatulan ng Diyos ang Damascus? At kasama ang Ephraim o kaharian po ng Israel. Bakit nasama sila? Mapapasin po natin, halos lahat po ng mga bansang ito na hatulan ng Diyos ay may kaugnayan sa kanilang ginawa sa bansang Israel. Ganito rin po itong dalawang bansa na ito, ang Syria at saka Israel. Sila po ay lumaban sa bansa ng Diyos. Sa pagkakataon na ito, ang natirang tapat sa Diyos ay ang Judah. Naalala po natin sa Isaiah chapter 7, chapter 8 at chapter 10, ay sila po ay nagkaroon ng pagkakampi or alliance laban sa Judah. So 3 beses na inattempt nilang sakupin ng Judah at sila po ay hindi nagtagumpay laban sa Judah. Kaya lang si Ahaz, imbes na siya po ay magpatulong sa Diyos, siya nagpatulong sa Syria. So sa katotohanan po ng Ephraim, na ito'y bayan ng Diyos, tandaan natin, ang Northern Kingdom, ito ay binubuo ng mas maraming tribo. Yung 10 tribes of Israel, at yung Judah, ay 2 tribo lang po yan, Judah at Simeon. So mga nakakaraming tribo ay nasa kaharian po ng Israel. So ito pa rin ay bayan ng Diyos. Tandaan po natin yun. Kaya lang siya ay nakipag-alliance o nakipagkampi sa isang bansang hindi sumasamba sa Diyos. O sa Ingles ay heathen nation. Hindi ito sumasamba sa Diyos. Laban sa bayan ng Diyos. Kaya nga po sila ay mapupunta sa parehong kahatulan at sumpa ng Diyos. At ito'y malinaw sa hula ni Isaiah, at gayon din po sa ibang mga nanghula sa parehong panahon ni Isaiah, sa mga propeta na parehong nangaral sa parehong panahon ni Isaiah. Tumingin po tayo si Amos o si Amos dito po so ito po yung contemporary ni Isaiah dito po sa Amos, no, sa unang kapitulo, 3 hanggang 5 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsuway ng Damasco at dahil sa 4 hindi ko pawawalang bisya ang parusa, sapagkat kanilang giniik ang Gilead, ang panggiik na bakal. Kaya't ako'y magsusugo ng apoy sa sambahayan ni Hazael at tutupukon niyon ang tanggulan ni Ben-Hadad. Aking wawasakin ng halang na pintuan ng Damasco. Mga tweet, dito po ay hula laban sa Damasco. At aking ihiwalay ang mga naninirahan mula sa libis ng Aven. At sila'y umahawak ng setro mula sa Beth Eden. At ang bayan ng Syria ay tutungo sa pagkabiyag sa Kir, sabi ng Panginoon. Gayun din po sa Jeremias o Jeremiah. Dito po sa chapter 49, mahaba rin po itong ulang ito ni Jeremiah. Sa 49, verse 23 hanggang 27, basahin po natin. So ito yung mga hula laban sa Damascus. Basahin natin. Tungkol sa Damasco, ang Hamat at ang Arpad ay napahiya sapagkat sila'y nakarinig ng masasamang balita. Sila'y nanlulumo, may kabalisahan sa dagat na hindi mapayapa. Ang Damasco ay umina, siya'y tumalikod upang tumakas at sinaklot siya ng sindak. Hinawakan siya ng dalamhati at ng mga kalungkutan na gaya ng isang manganganak. Tunay na hindi pinabayaan ang lungsod ng kapurihan, ang bayan ng aking kagalakan. Kaya't ang kanyang mga binata ay mabubuwal sa kanyang mga lansangan at lahat ng kawal ay matatahimik sa araw na yon, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ako'y magpapaningas ng apoy sa pader ng Damasco
at lalamon ninyo ng toring tanggulan ni Ben-Hadad. Kanya. At dito po, panghuli, dito po sa Zechariah, o Zecharias, sabi sa Tagalog. O Zacarias. Ginagawa natin English, Zacarias. Sa chapter 9, verse 1. Ang salita ng Panginoon ay laban sa lupay na Drak at Damasco ang pahingahang dako nito, sapagkat ang mata ng tao, pati ang lahat ng lipid ng Israel, ay nasa Panginoon. So ito po yung mga halimbawa na mga hula na mga propeta na nangaral sa parehong panahon ni Isaiah, si Amos, si Jeremiah at saka Zechariah. Sinasabi po ang patungkol sa kaparusahan ng Damasco. So, simula na po tayo sa mismong kapitulo ng Isaiah chapter 17. Ito po ang ating mababasa. Isang panghayag tungkol sa Damasco. Narito ang Damasco hindi na magiging lungsod at magiging isang buntong sira. Kanya. Sa New King James, the burden against Damascus, behold, Damascus will cease from being a city, and it will be a ruinous heap. Kanya. Ito po ay isang parang sinasabi dito na ang Damascus po ay sisirain ng Diyos. Pero dahil po sa ang Damascus po hanggang ngayon ay umiral pa rin, so ang talatang ito ay hindi nangahulugan na ang Damascus po ay totally na masisira. Hindi ibig sabihin ng kanyang mga gusali ay lahat ay masisira. Yung iba po, siyempre, kahit paano, dahil ito'y sinakop at ito'y inatulan at sinakop ng Assyria, meron din pa rin masisira ang mga gusali. Kaya lang, ibig sabihin, pagkatapos po ng kahatulan na ito, ang Damascus ay hindi na magtataglay ng kaparehong halaga kaysa nung nakarang panahon bago ito sinakop at sinira ng kaharian ng Assyria. So hindi na siya magiging kasing halaga kaysa nung una. Kaya siguro nailipat ang Kapitolyo mula sa Damasco patungo sa Antioch. So nawala po ito sa kahalagahan. So ito makikita natin. Ang sinasabi po sa Damascus, hindi na siya magiging pangunahing syudad. So ito po ay masisira at hindi na ito magiging pangunahing syudad ng Syria. Dito po sa Isaiah chapter 17 verse 2. The cities of Aroer are forsaken. They'll be for flocks which lie down, and no one will make them afraid. Siguro Aroer. Dito po sa Tagalog, ganun din. Ang mga lungsod ng Aroer ay napapabayaan. Ito'y magiging para sa mga kawan na ihiga at walang mananakit sa kanila. So ito pong mga syudad ng Aroer kanya. Anong ibig sabihin? Hindi lang po ang syudad ng Aroer ang sisirain ng Diyos. Dahil may mga syudad kanya. So may mga kasama pang syudad maliban po sa lungsod ng Aroer ang masisira kanya. So ito yung mga syudad sa Syria o sa Aroer kanya. Ito'y masisira at sinabi na ito'y ang mga lugar na ito ay magiging lugar sa mga kawan ng tupa na doon sila manginginain at walang mananakit sa kanila. So instead na ito yung mga lungsod, ito yung mga lugar ng mga pastulan ng mga tupa at walang mananakit laban sa kanila. Pupunta po tayo sa ikatlong kapitulo. May sila po itong pag-aaral po natin ngayon. The fortress also will cease from Ephraim, the kingdom from Damascus, and the remnant of Syria. They will be as the glory of the children of Israel, says the Lord of hosts. Ang kuta ay mawawala sa Ephraim at ang kaharian sa Damasco at ang nalabi sa Syria ay magiging gaya ng kalalatihan ng mga anak ni Israel, sabi ng Panginoon ng mga kubukan niya. Ang ibig sabihin ng Ephraim at ang Damascus ay magiging pareho kanilang kapalaran. Kung sisirain ng Diyos ang Damascus, gayon din ang siyudad ng Ephraim, ang
siyudad po ng Samaria, ito rin po ay masisira. Although malalaman din po natin later sa bagong tipan, andun pa rin ang siyudad ng Samaria. So magkapareho sila. Hindi sila lubusang nasira at tulad ng ibang mga lugar na inatulan ng Diyos, tulad ng Babylon, ito'y lubusang nasira at nawala. So yung pareho yung kalalatian ng parehong bansa ay pareho. Sabihin, masisira pareho mga pangunahing syudad ng Samaria at ng Damasco. Dito po sa awit, may binabanggit po tungkol sa mga bagay na ito dito sa awit. Dito po sa awit 9, wala palang chapter. Verse 15, ito ang ating mababasa. Nahulog ang mga bansa sa hukay na kailang ginawa, sa lampat na kanilang kinukli, sarili nilang mga panahuli. Ito ang nangyari sa dalawang bansang ito. Di ba sila'y nagkontsabahan para sakupin at sirayan ng Jerusalem? Sila'y nahuli sa kanilang sariling bitag kanya. Sila ang sinakop at sinira ng Assyria kaysa silang sasakop sa lungsod ng Jerusalem. So, yung kanilang sariling bitag na ginawa, doon din sila nahuli kanya. So, pareho kanilang kapalaran ng siyudad po ng Damasco at ng Syria. In that day, ito po yung araw ng pananakop, in that day shall come to pass that the glory of Jacob will wane and the fatness of his flesh grow lean. Tandaan po natin, hindi po ito mga literal na mga salita. Hindi po si Jacob ito. Excuse me. Tandaan po natin, si Jacob matagal lang patay. Ito yung kanyang bansa, ang bansang Jacob. Dati ito ang buong bansang Israel na binubuo ng 12 tribo. Kaya lang, sa kamatayan po ni Solomon, ito'y nahiwalay. Si Rehoboam ay yung sa kaharian ng Judah, Southern Kingdom, at si Jeroboam ay sa Northern Kingdom. Anong ibig sabihin? Ang Syria po ay mauhulog sa kamay ng mga Syrians sa taong 732 BC. Later on, 10 years later, ang kaharian naman ng Israel, 722 BC. Ang kaharian po ng Jacob, 12 dati yan, ay liliit dahil mawawala na yung 10 tribo. So ito'y nahalin tulad sa isang lalaking pumaya, either na dahil sa kahirapan o dahil sa sakit. So hindi po yan literal si Jacob. Sabi, dati, ito ay, ang kanyang kalalatin ay 12 angkan. Ngayon, laging 2 na lang dahil 10 ay masasakop na ng Syria at sila ay maging alipin ng mga Syrians. So yun po ibig sabihin, no? So nung ulang ito inaisulat, andun pa yung Damascus. Hindi pa ito nasakop ng Assyria. So itong bahaging ito ng hula ay naisulat bago 732 BC. Ang ginamit pong bansa ng Diyos para tulan ng bansa ng Syria at ng Ephraim o Northern Kingdom ay ang kaharian po ng Assyria. Dito po ang bansang nagpatulong po si Ahaz laban sa Israel at Syria. Sila rin nasasakop sa Syria at Israel at gayon din siya sa Judah. Kaya lang, hindi sila nakapasok sa Jerusalem. Dito po sa verse 5 ng Isaiah chapter 17. Tingnan po na sa Tagalog. At ito'y maging gaya ng kapag tinitipon ng mga ani ang nakatayong trigo at ginagapas ng kanyang kamay ang mga huhay, o maging gaya ng pamumulot ng mga uhay sa libis ng Ephraim. It shall be as when the harvester gathers the grain and grips the heads with his arm. It shall be as he who gathers heads of grain in the valley of Rephaim. Ito po isang larawan ng Israel na kapag ka ang pag-aani ay natapos na, meron na lang konting matitira para doon sa mga namumulot kanya. Dahil meron pang hindi nila na
napag-iwanan doon sa kailang pag-aani. So, doon namumulot kanya. So, ito makikita natin ang malungkot na larawan ng bansang Israel. Sabi, ito malalabi sa Israel. Parang yung isang triguhan na inarbest na. So, nakuha nila yung lahat ng ani at may matitira kaunti-kaunti kanya. Yun ang sinasabing kalungkutan na mangyayari sa kaharian po ng Israel. Ito po sa ika-6. Gaya may maiwan doon ng mga pinulot, gaya ng mga kapag niyog ang puno ng olibo na 2-3 bunga ay naiwan sa dulo ng kataas-taasang sanga, 4 o 5 sa mga sama ng mabungang punong kahoy, sabi ng Panginoon na Israel, yet gleaning grapes will be left in it, like the shaking of an olive tree. 2 or 3 olives at the top of the uppermost bough, 4 or 5 in its most fruitful branches, says the Lord God of Israel. Anong larawan no? Yung pong mga olive tree, pagka ito ay niyugyog at mahulog na po yung mga bunga nito. Pero may maiwan pa rin konti sa atas. Pag niyugyog mo yun, mahulog yun. Kakaunti lang. So in other words, very small and insignificant ang matitira sa kaharian ng Israel. So sila'y nawala. Dahil karamihan sa kanila ay naging alipin sa Syria at maaaring din na bumalik. Kakaunti lamang ang matitira kanya mula doon sa 10 tribo ng bansang Israel. So ito larawan, tingnan nyo. Pagka yung olives, natanggal na lahat, alas yung bunga, tapos pag pagyuyug siya, may kaunti pang mahuhulog. Yun na lang ang matitira kanya. O katulad ng larawan ng isang triguhan na ito ay inani na. Pero mayroong konti-konting mapupulot na matitira kanya. So ito yung larawan ng mga matitira sa kaharian po ng Israel. Mga kaunti na lang ang matitira doon sa kaharian na yun. Sa 17:7, basahin po natin. Sa araw na yon ay pahalagaan ng mga taong may lalang sa kanila ang kanilang mga matay titingin sa punal ng Israel. Hindi nila pahalagaan ng mga dambana na gawa ng kanilang mga kamay at hindi sila titingin sa ginawa ng kanilang mga daliri, maging sa mga sagradong poste o sa mga altar ng insenso kanya. In that day, a man will look to his maker and his eyes will have respect for the Holy One of Israel. He will not look to the altars, the work of his hands. He will not respect what his fingers have made, nor the wooden images, nor the incense altars. He will not look at the altars, the work of his hands. He will not respect what his fingers have made, nor the wooden images, nor the incense altars. So ito po yung araw na yun po ang paninira na gagawin ng Assyria. Ito yung panahon ng kakaunti na lang kanya ang mapupulot sa mga trigo at sa pagyuyug ng mga olibo kanya. Ang mangyayari po yung itong mga matitirang ito. Sila po iaalis sa mga bulang Diyos-Diyosan at babalik sila sa Diyos na malalaman nila na walang kahalaga ang pagtitiwala nila sa mga bulang mga Diyos-Diyosan. Very small remnant, a very small remnant sa 10 tribo ay babalik sa Diyos sa tunay na pagsamba. Sila babalik sa tunay na Diyos. Ito lamang karapat-dapat ng pagpapagalang at pagsamba. So kinakailangan pa silang maparusahan para manumbalik sila sa tunay na Diyos. Bakit nauna ang kaharian ng Israel? Sapagkat silang unang bumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Halimbawa po, ang mga sinasamba ng kaharian ng Israel ay isang Diyos-Diyosa na si Asherah. Isa pong Diyos-Diyosa na mga Kananeo. Na ito po ay nilalarawan ng isang kahoy na nililok sa isang larawan na nililok sa kahoy
na ito'y nakatanim sa lupa. At usually, ito'y katabi ng Diyos na si Baal. At nakatlagay sa isang mataas na burol sa ilalim po ng isang halaman na maraming dahon, siguro para maproteksyonan yung Diyos nila. So ito isang halimbawa ng siyasera na isang Diyos na naman Kananeo na sinasamba ng mga angkan ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na pagka sila'y pumunta sa lupain na ibibigay sa kanya ng Diyos, ay patayin nila lahat ang mga namamayan doon. Pero mayroon silang itinira. Kaya nagkaroon po ng bansang Syria, bansang Palestino, at itong mga bansang ito ang nagkaroon ng masamang influensya sa mga taga-Israel, in Northern Kingdom. Sa ikasyam na talata, sayin po natin, sa araw na yon, ang kanilang matitibay na lungsod ay magiging gaya ng mga dakong pinabayaan sa gubat at sa taluktok ng bundok na pinabayaan dahil sa mga anak ni Israel at magiging wasak. In that day, strong cities will be as forsaken bow, and an uppermost branch which they left because of the children of Israel, and there will be desolation. Kanya. So ito po in that day, yung pa rin yun. Yung pa rin araw ng pananakop at paninira ng bansang Assyria, yung sa parehong panahon na yon kanya. Kakaunti na lang matitirang trigo, yung kanilang mga stalks, at nakatanim na olives, yung mga bunga ng olives na matitira kanya. So yun po yung magiging barren. Wala na nakatanim doon. Ganon din po mangyayari sa itong Damascus at saka sa Israel. Ngayon ang mangyayari sa kanila. Ito yung mga lugar na mapapabayaan. Ito yung mga lugar na wala nang laman. The land will be desolate. Wala nang laman. Dahil ito yung mga tao dinala naging alipin ng kahari ng Syria at ang lupain ay lubusang sinira. Kaya walang matitira. It will be desolate. Kung meron po kayong mapa at nakikita natin ang ang buong angkan ng Israel, hindi pa sila nahati. Yung pong tribos ng Northern Kingdom ay binubuo po ng Dan, Reuben, Gad, Ephraim, Manasseh, Naphtali, Asher, Zebulun. So yun po isang po. Dan, Benjamin, alimutan si Benjamin. Dan, Benjamin, Reuben, Gad, Ephraim, Manasseh, Naphtali, Asher, at Zebulun. Issachar. Yun po. Issachar, Zebulun, Asher, Naphtali, Manasseh, Gad, Reuben, Ephraim, Dan, Benjamin. Yun ang 10 tribo ng Northern Kingdom. At yung tribo po ng Judah ay binubuo ng Judah at Simeon. So, mas marami sila sa bilang ng tribo. Bagamat tignan natin kung titingnan natin ang mapa, ang land area, alas pareho lang. Mas maraming tribo sa taas, 2 lang tribo sa baba, pero yung land area, alas pareho lang. Baka mas malaki pa nga itong Southern Kingdom o ang kaharian po ng Judah. Sa verse 10, sapagkat kinalimutan mong Diyos ng iyong kaligtasan at hindi mo inalala ang malaking bato ng iyong kalungan. Pareho lang yun. Kuminsan sa aklat ng mga awit, ang Diyos ay sinasabing bato ng kaligtasan. Kaya't bagamat nagtatanim ka ng mabuting pananim at naglagay ka ng ibang sangang pananim, doon po bago sila pumasok sa lupain na ipinangako sa pamagitan po ni Joshua, ay nagbigay po ng instruction ng Diyos. Basahin natin sa Joshua chapter 23 verse 7. Unless you go among these nations, this will remain among you. You shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them. You shall not serve them, nor bow down to them. But you shall hold fast to the Lord your God, as you have done to this day. For the Lord has driven out
from before you great and strong nations, but as for you, no one has been able to stand against you to this day. So ito po makita natin yung mga Israelita. Opo, sila'y nagtanim ng, sabi po ng talat, nagtanim sila ng mga mabubuting halaman. Pero nagtanim din sila ng mga foreign seedlings. Ano yon? Ang mabuting halaman ay ang Diyos. Sila'y sumasamba sa Diyos. Ito ngayon. Pero at the same time, sila'y nagtanim ng mga strange seedlings. Ang ibig sabihin, mga Diyos-Diyosan na mga bansa sa paligid nila. Yun yung pong nangyari sa kaharian ng Israel. Sila po ay nahaluhan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. They were adulterated. Imbes na Diyos lamang kailangan sasambahin, sila ni sumasamba sa mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Yun po sa ika-11. So nakita nyo, pinagsabay nila ang pagsamba sa Diyos at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bagamat sa araw na iyong pagtatanim ay iyong inaalagaan at pinamumulaklak mo ang mga iyon sa kinaumagahan, gayon may mawawala ang ani sa araw ng kalungkutan at walang lunas na hapdi. In the day you will make your plant to grow, and in the morning you will make your seed to flourish. But the harvest will be a heap of ruins in the day of grief and desperate sorrow. Kanya. Sila po ay gagawa ng mga dambana sa mga Diyos-Diyosan. Na ang kailang layunin po ay sila'y mananalangin sa mga Diyos-Diyosan para sila magkaroon ng masaganang ani. At ganoon din po sila'y magkakaroon ng proteksyon laban sa kailang mga kaaway. Yun ang kailang layunin, bakit sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa araw po ng pagsakop ng Assyria, binabagit po rito ay day of leanness. Doon ang panahon na sila magiging kaunti. Mapapatunayan nila ang kawalang halaga ng gayong klase pagtatanim. Kasi useless lang na ikay maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Dahil wala sila magagawa. Hindi sila nagkaroon ng proteksyon laban sa kanilang mga kaaway dahil sila lubos sa sinakop ng Assyria. Instead na sila'y nakakakuha ng masaganang ani. Ano nangyari sa kanila? Nawala yung ani nila at nasira ang kailang lupain. At hindi na pakikinggan ng Diyos ang kanilang mahinain. Ito po sa Proverbs, Kawikaan, ito po ang ating mababasa doon sa unang kapitulo, 24 hanggang 31. Palagi nating binabasa ito. Pero tandaan natin, pag binabasa natin ito, hindi natin ito pwedeng basahin sa mga hindi Kristiyano sapagkat ito tumutukoy sa bayan ng Diyos. Ang kawikaan ni Solomon, anak ni David, ari ng Israel, upang tayo matuto, pero lumundag na po tayo sa verse 24. Yun po yung unang bahagi. Sa verse 24. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ako'y tumamag at kayo'y tumanggi, iniunat ko aking kamay at tulang makinig. At dahil ang lahat ng payo ay winalan ninyong saysay, at tayo niyong tanggapin ang aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang hipo-hipo. Pagkahirap at tapis ay dumating sa inyo. Kung magkakaitatawag sila sa akin, ngunit hindi ko sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan sapagkat kinamuhian nilang kaalaman at hindi piniling takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila lahat ng pagsaway, kaya't kakainin nilang bunga ng kailang sariling lakad. In other words, hindi sila nakinig sa Diyos. So sa araw na sila'y darating sa malaking kapahamakan sa pamagitan ng pananakop ng Assyria, tatawag sila sa Diyos. Ang Diyos hindi makikinig. So ito dapat po nating isipin. Hindi po pwede na tayo po hindi tapat sa Diyos. At pagkatapos dumating tayo sa panahon na kailangan natin ng tulong niya,
ay bigla tayong tatawag at bigla niya tayo pakikinggan. Hindi tayo pakinggan ng Diyos. Kung tayo po ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban, tayo po ay tuturing. Tayo po ay tuturing na masama ng Diyos. At ang ating mga daing at panalangin ay hindi niya pakikinggan. So tingnan po ninyo, para ang Diyos ay makinig sa ating mga panalangin at sa ating mga kahilingan, kinakailangan tayo maging tapat sa Diyos. Dito po sa Bagong Tipan, pupunta tayo all the way sa 1 Peter, sa ikatlong kapitulo, hindi po ako nagkakamali. Pagka dito po sa ikalabindalawang talata, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kailang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kay Kristiyano ko, lalo kung Kristiyano ka, gumagawa ng masama, hindi ka pakinggan ng Diyos. At ito'y bayan ng Diyos sa Old Testament. Hindi sila nakikinig sa Diyos. Hindi ba, minumungkahi ng alibaw si Ahas, magamatay sa kanin ng Huda, kaya nga pinarusahan din sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Yung malapit ng katapusan ng dalawang yan, ganyan. Huwag kang mag-alala, sabi ng Diyos. Pero si Ahas ay pumunta sa Syria. Hindi rin siya nakinig sa Diyos. So, ano nangyari sa kanin ng Huda later on? Dahil mayroong mga masasamang hari na pagkatapos si Kaya, sila Manase, etc. Ito yung mga masasamang hari. So, napunta rin sa pagkalipin ang kaharian ng Juda. Ito po, tatlong magkuling mga talata. Sabi ko, maiksi lang po itong ating pag-aaral sa gabing ito. Balik po tayo sa Isaias. Ito po sa chapter 17, verses 12 to 14. Ito po ang ating mababasa. Ang ingay na maraming bansa na umuugong gaya na maugong ng mga dagat. Nakita, pag kayo po sa isang gabing tahimik at kayo nasa tabi ng dagat, maingay po yung dagat. Kaya lang yung katulad kong taga Central Luzon na walang dagat, hindi ko gusto ingay na yan, parang intimidating sa akin, pero yung malapit sa dagat, sanay na sila doon, ganyan. Balik po tayo sa 12. Ang ingay ng mga bansa na nagsisiugo na parang ugong ng bugso ng malakas na mga tubig. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo, ang mga Israelita, mahilig sila sa parallelism. Yung paulit-ulit ng pangusap na parehong kahulugan. Ay dito po, ang ingay ng maraming bansa na umuugong na gaya ng ugong ng mga dagat. Ang ingay ng mga bansa na nagsisiugo na parang ugong ng bugso ng malakas na mga tubig. Parang wala ang kahulugan, no? Sa 13, ang mga bansa ay umuugong na parang maraming tubig, ngunit sila isasawayin niya at sila magsisitakan sa malayo at papaspasin ng gaya ng ipa ang mga bundok sa harap ng hangin at gaya ng ipu-ipong alabok sa harap ng bagyo. Sa gabi, narito nakakatakot at bago dumating umaga, wala na sila. Ito ang bahagi nila na nagsisisamsam sa atin at ang kapalaran nila na nagnakaw sa atin. Woe to those multitude of many people who make a noise like the roar of the seas, and to the rushing of nations that make a rushing like the rushing of mighty waters. The nations will rush like the rushing of many waters, but God will rebuke them, and they will flee far away, and be chased like the chaff of the mountains before the wind, like a rolling thing before the whirlwind. Then behold, at eventide trouble, and before the morning is no more. This is the portion of those who plunder us, and the lot of those who rob us. Kanya. So yung mga bansa po rito, sila po ay para bagang magsasama-sama sa kanyang kalakasan para gawin nila ang kanilang layunin laban sa bayan ng Diyos. Ngunit ang Diyos, siya pa rin ang in charge. Kanya.
Ito po, for instance, itong Assyria na nanakawin niya at sisirain ang Syria at Israel, nalaman po natin yan, nalaman natin na hindi rin ito na nakaligtas sapagkat sinakop ng Babylon. So mga tweet, ang Diyos ay kanyang parurusahan yung mga bansa na nagsasama-sama at lumalaban sa Kanya. Ang Diyos na makapangyarihan ay Kanyang sasawayin at hindi pababayaan na ang Kanyang layunin ay masira at parang may kalat na parang bagang apa sa malakas na hangin Kanya. So dito pong tatlong last verses, ito po ay nagpapakilala, hindi ka pwedeng lumaban sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tingnan yung pattern. Assyria, sinakop ng Babylon. Ang Babylon, sinakop ng Medo-Persia. Ang Medo-Persia, sinakop ng Macedonia. Macedonia, sinakop ng Roman Empire. Pero ang kaharian ng Diyos, later on, ay inuhula po sa Daniel chapter 2. Ito yung mananatili magpakailanman. So in other words, hindi tayo pwedeng lumaban sa Diyos. Hindi tayo magbabagi. God will accomplish His purpose. Sabi nga po sa Isaiah 55, chapter 55, verse 8 and 9, kung paano ang kanyang salita ay bumabagsak na parang ulan at niebe kanya. At gagawin ito aking layunin kanya. Say po natin para makita natin ang eksaktong pananalita. In other words, wala makakadlang sa mga plano ng Diyos. Ito'y kanya gagawin at ito'y kanya talagang gagawin. Dito po sa verse 10 ng Isaiah chapter 55. Sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa. Ito'y pinagsisimulan at pinatutubuan at nagbibigay ng bini sa mag-aasik at pagkain sa kumakain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. So tingnan nyo, tama ito sinabi dito sa Isaiah 17:12-14. Ito mga naninirang ito kanya. Ito mga bansa na lumalaban sa Diyos at sa kanyang bayan. Sila po ay parusahan ng Diyos. At hindi maaari ng layunin ng Diyos ay masira at para maging apak niya natatangay ng hangin. So God will accomplish His purpose. Walang sino man ang pwedeng lumaban sa mga layunin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So ito po ang ating pangangaraw sa gabing ito. John Bautista, manonood at makikinig habang nakikipag-meeting. Yan ang tinatawag na multitasking. Pag nakita niyo yung utak ni Brother John, hati-hati na rin. Rafael Ortiz present. Esther Floresca. Magandang gabi, Brad. Magandang gabi rin. Julie Divine Albano Notarte. Ilocano po itong taong ito. Kaya bagamat na lumaki sa Mindanao at Cebuano ang dating, pero itong mga apelyido niya, Albano, ay taga Isabela po, Ilocano yan. Notarte, Ilocano rin yan. So, ito po yung lahing Ilocano na patpat sa Mindanao. Rolando Salvador, ito nga po yung sinasabi natin kanina. Thanks, Brad. Kanya. Thank you rin, Brad. Ano ba yung thank you sa Ilocano? Alimutan ko. Ang gamanak, Brad. Ang gamanak. Kennedy Piligambol, watching now. Vicente Kai, good evening po. Good evening din. Manalbet Nakaramdam, ikaw ang pangan po yan. Ang ibig sabihin, nanonood at nakikinig. Sene Luciano, watching po. Yvonne Montero, watching now. Yung Montero po, hindi masasakin yun. No? Tapos nandito pa. Arnold Asilo, gandang gabi po, Brother Lordy. God bless sa lahat. Gandang gabi rin, God bless din sa'yo. So isa lang po ang comment. I wonder
how and why the Israelites are often tested. Were they too weak or just blatantly disobey God, knowing how they guide them and giving clear instruction? Ito pong bansang ito, from the very beginning, matigas talagang ulo nila. Di ba ilang araw pa lang sila galing sa Egypto, nireklamo na sila. Nang pinakain sila ng Diyos ng mana, tapos yung mga quail, nagreklamo pa rin sila. Itong mga taong ito ay bansang may panahon na sila tapat. Tapos may panahon na sila hindi tapat. May panahon na sila tapat, may panahon na hindi tapat. Ganun ang cycle ng bansang Israel. May panahon sila tapat, may panahon na hindi tapat, may panahon silang tapat, may panahon hindi tapat. Dito sa panahon ni Isaiah, hindi sila tapat. Pagbalik nila sa pagkalipin, sila'y tapat. Pagdating ng ating Panginoon, hindi sila tapat. So, ganoon po ang bansang Israel. Hindi sila lubusang tapat sa Diyos. Siyempre, may bahagi ang bansang na tapat sa Diyos. Hindi natin pwedeng i-generalize sa isang bansa na lahat ay hindi tapat. Pero majority ng Israel ay ganoon. Measurement, tapat sila. Tapos maglalamig. Tapos tapat. Ang lalamig. Pag-aaralan po niyo aklat ng mga judges, ganun sila. Kahit ang mga hari, mabuting hari, masamang hari, masamang hari, masamang hari, mabuting hari, masamang hari, masamang hari, mas marami masamang hari kaysa mabuting hari. Yun po ang Israel. Kaya lang sila pinagtiyagaan ng Diyos. Number one, dahil ibinigay ng Diyos sa salita niya kay Abraham. At siya ng kanyang bayan na pinili. At higit sa lahat, yan ang panggagalingan ng ating Panginoon ayon sa laman. Kaya yan ang makikita lang natin talagang pagtsatsaga ng Diyos sa kanyang bayan. Pero may katapsan niya. Eventually, sa bagong tipan, noong AD 70, sila nireject na ng Diyos bilang kanyang bayan. Wala po tayo ng mga kapatid. Napakasimple lang. Ganoon lang po makikita natin. Pinakikita ng Diyos sa mga kapitulong ito. He is just. He is reasonable. Kung parurusahan yung bayan niya, parurusahan niya lang lahat ng mga bansa na katulad ng bayan niya na sila'y sumasalangsang sa kalooban ng Diyos at sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyos at imbes na sila'y sumamba sa tunay ng Diyos. Kaya dito po sa aklat na ito na Isaiah, siyempre itong aklat na ito, may panahon na may mga kapitulong very exciting. May kapitulong katulad nito na hindi as exciting ito sa iba. Pero later as we go on, makikita na natin, especially doon sa pating 39, 40, 41, 42, 44, and so on, makikita nyo yung excitement at development ng mga events sa panahon ng bansang Israel. So kung wala na po tayong tanong mga kapatid, anong oras naman? 8:53. So wala pa tayo isang oras na nangangaral. Pero tingnan nyo, tanong lang naman ito, 14 verses lang na 14 na talata lang. Pero actually, sa pangangaral natin, sa 2 talata lang, isang oras ka ng makapangangaral sa mga kapatid. Dahil ganun kayaman sa ang salita ng Diyos. So kung wala na po tayong mga katanungan, maraming salamat po sa mga nag-comment. Maraming salamat rin po sa mga hindi nag-comment, ngunit sila po ay nakikinig sa ating pangaral. Yung po mga nakikinig sa ating na hindi pa mga Kristiyano, tingnan po niyo yung mga aral na ito. Hindi po tayo pwedeng manatili na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At expect na pagtanalangin tayo sa Diyos, tayo kanyang pakikinggan. Hindi niya gagawin niyo. Ang pinakikinggan ng Diyos ay yung lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga matay nasa kanila at ang kanyang mga tenga ay nakikinig sa kanila. Yun ang privilege ng pagiging anak ng Diyos. Kaya kung yun po mga hindi pa mga anak ng Diyos, hindi pa kayo sumunod sa Ebanghelyo, huwag na po natin patagalin. Dahil di natin nalalaman kung ano ang ating buhay. Minsan, makikita mo isang tao ay buhay, bukas patay. Lalo sa panahon ng COVID na ito, lalo natin nalalaman, di natin hawak ang ating buhay. Iligtas natin ang ating mga sarili sa likong lahing ito.
Ang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Tatapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Nasa inyo. Kung gusto niyo maligtas, sumunod tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. This for you and me at the stream I see, let us hasten joyfully there. Will you come to the fountain free? Will you come? This for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for Yun po ang the fountain. Kanya. Yun po ang bukal na kaligtasan. Na yun po ay walang bayad. Fountain free. Kanya. Yun ang bukal ng kaligtasan. Kanya. So ang kaligtasan po ay walang bayad. Yun po ang kabutihan ng ating Diyos. Ang kanyang kanak ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya kung tayo po ay susunod lamang, tayo po ay mabautismuhan pagkatapos sa ating sumampalataya sa Ebanghelyo, ang dugo ng Panginoon ang hugas sa ating mga kasalanan. So maraming salamat mga kapatid. Sana po ay patuloy po kayong tayo po magsama-sama sa gawain nito ng pangaral at pakikinig sa mga salita ng Diyos. Meron pong panghabol si Brother Raff. Iyan bang pangako ng Diyos kay Abraham ay magpapatuloy pa hanggang ngayon? Walang nakakatalo sa bansang Israel sa digmaan kahit pagtulungan ng mga Arab countries. Ay ito po, hindi. Tandaan po natin ang bansang Israel ngayon ay din ang bansang Israel ng Diyos. Noong AD 70, yung bansang Israel na nanggaling sa lahi ni Abraham, later on kay Jacob, yung 12 tribo, noong AD 70, ito'y nasira. Sinunog nila ang templo sa Jerusalem at nagsipangalat ang mga Hudyo sa iba't ibang lugar. At wala na silang paraan para ma-establish silang kanilang bansa. Dahil lahat ng kanilang mga salinlahi ay sinunog nung sunugin ng mga Romano sa pangunguna ni General Titus ang templo sa Jerusalem. So yun ang katapusan ng bansang Israel bilang isang bansa. Ang bansang Israel ngayon ay ibang bansang Israel niya. Hindi nga natin alam kung yung mga tao dyan ay Israelita o hindi. Tandaan po natin, ang kamukhang itsura ng mga Israelita ay mga Arabo. Ganyan ang itsura ng mga tao sa lugar na yan. So bakit sila ibang itsura nila? Sila yung mga Europeans. Ang mga Israelita hindi Europeans, sila yung mga Asians. Ang ating Panginoon ay isang Asian, hindi siya European. Kamukha siya ng mga Arabo. So mga tweed, hindi yan ang bansang Israel. Kung gusto niyo malaman yan, ang nangyari po sa
sa Israel, sila nagsipangalat, may nakaabot siguro sa Europe, etc. Siyempre, nakipaglahi na sila sa ibang mga lahi. Ay later, naging European sila, ang itsura nila. Kaya lang, may mga nagnasa na magbalik kanya. Itong iniisip nilang lahing Israel, magbalik siya kanilang lupain. Yun ang tinatawag na Zionist movement na nagsimula pagkatapos ng First World War. Kaya lang, hindi nagtagumpay yun, pero after Second World War, sa pangunguna po ng inisyatibo ng Great Britain at saka US, tinulungan nila ang bansang Israel. Ang tumutulong sa bansang Israel ngayon ay ang bansang Estados Unidos. Kaya hindi siya magapi-gapi ng mga Arabo. Hindi ang Diyos. Yung wala na yung bansang Israel sa Biblia. Natapos na yung AD 70. Huwag tayong maniwala sa Israel ngayon na yun po paniniwala ng mga born again, mga premillennialists. Kaya ang Israel daw hindi magapi-gapi dahil pagdating ng Panginoon, magkaroon po ng physical na digmaan at matatapos sa Armageddon. Doon magtatagumpay ang Panginoon. At magtatatag siya ng isang kaharian sa loob ng 1,000 taon sa lupa. Which is false. Yun ang tinatawag ng pre-millennialism. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat. Hindi namin masasabi sa mga salita ang aming pagpapasalamat sa inyo, Ama, sa inyong kadakilang, kabutihan, pagmamahal sa amin. Na bagamat kayo mga makasalanan, nang sinugo mo yung bugtong ng anak upang magkaroon kami ng kaligtasan mula sa aming kasalanan. Alam po namin, Ama, naghihintay po kami sa panggalang pagdating ng aming Panginoon upang igawad sa amin ang aming mga walang hanggang mana, ang buhay na walang hanggan sa langit at makakasama ka namin sa langit magpakailanman. Hindi kung po kami maaaring lumaban sa inyo, Ama, sapagkat ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ang sino mang lumalaban sa inyo ay mabibigay. Kaya mga Ama, sana po ay sa pamagitan ng iyong salita, magkaroon po kami maningas na pagnanasang magpagbulay-bulay at pag-aralan yung salita upang magkaroon kami ng karunungan na galing sa inyo at manatili kaming tapat sa gitna ng ilikong lahi sa kasalukuyang panahon, sa dating na panahon. Patawarin niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakulang at tinaasan po namin ang pagdating ng araw na yun na kami uwi na sa aming tunay na tahanan sa langit. Sana ibigyan niyo kami ng kapahinga sa gabing ito at nagpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo sa araw ng bukas, ngunit ayon sa inyong kalooban at hindi ayon sa aming kalooban. Tama may dinadalangin namin ng kalunasan ng sakit na itong COVID na tinatawag ay matagpuan na at nalalaman ka dito. Tiwala kami sa inyo. Ikaw ang Diyos na tunay at makapangkalong sa lahat. At ang mga bagay ito ay aming hiningi at ipinagpapasalamat sa pangalan ng Kristo na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Sabi ni Brother Rap, thank you. So maraming salamat mga kapatid. Sana po magkaroon tayo ng magandang pahinga sa gabi ito. Minsan nagiging luxury na yan sa modernong tao. Yung mga modernong tao hindi na natutulog yata. Dahil nadali tayo nadadali sa mga gadget. Tandaan yung aral natin kanina, self-control. Ito mga gadget na ito, malaking tulong sa atin sa komunikasyon, sa informasyon. Pero tandaan po natin, we have to control them rather than controlling us. So, mga kapatid. Sana po sa linggong ito, magkakaroon na ako ng salamin. Napakahirap po ng walang salamin. Huwag ba nagpapasalamat naman ako at ako ay kahit walang salamin po ay nakakaraos. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. As usual, stay safe.